Oras na para balikan ang mga 5-star na naging journey natin. At bahagi ng kwento ng tagumpay na ito ay ang mga alaala natin kasamang isa sa mga naging host ng programa. Yan, kasama natin ang female host na naging bahagi ng segment na The Good One, kung saan itinampok natin ang mga kwento ng kabutihan, kabayanihan at katatagan ng mga Pilipino. Totoo yan, OG. Kaya naman, di na nakakapagtaka na ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya sa mas malawak na paraan. Bilang vice-alkalde ng lungsod ng Maynila, makipagkwentuhan na tayo sa ever generous and gorgeous ang kaibigan natin, Vice Mayor Chi Atienza, na may kasamang piyon. Ganun, parang hindi ako sanay. Oo nga eh. Pero anyway, hindi naman, parang wala nagbago. Di ba? Mas naging fresh si Vice Mas marami Mayor. lang trabaho. Mas maraming trabaho. How are you, Vice Mayor? Okay naman, I mean, well, masaya ako sa ginagawa ko and masaya ako na niloklok ako ng mga taong bayan sa posisyon natin. Although, syempre tuloy-tuloy pa rin ang kailangan na trabaho despite all the fiscal limitations that have been posed to us by the previous administration. Lumalaban ako. Alam niyo palaban ako, di ba? Of course. Well, nandun tayo nung inauguration niya. Oo. At nakita natin yung dami ng problema na inabutan ng Maynila na napaka-challenging para kaharapin nila ni Mayor Isko Moreno. No? The challenge is to be able to do a lot of things kahit na walang budget. Resources-wise, medyo kinulang. Ba't ba walang budget? Ay, sorry Maria, ako ng tanong. Pero, gayon pa man, although busy ka, paano mo, alam mo yung time for yourself naman? You know, I use work as time for myself. I enjoy my work. So therefore, kahit na pagod, masaya ako sa ginagawa ko. Buhay na buhay dugo ko. Okay. Vice Mayor, you've mentioned sa akin that PTV really helped you being molded as who you are today. Bakit? Paano? As a communicator, diba, gigising tayo na 4 a.m. tapos bibigyan ka ng topic tapos kailangan may view ka na in 5 minutes. Yung mga ganun ba? Tapos mako-communicate mo ng maayos. In the same time, ipag-ikot ko tapos nalaman ko talaga yung mga problema ng mga taong bayan. Malaking tulong yun na nabigay sa akin. And yung discipline. Minsan pagod na pagod ka, ayaw mo na pero lalabang ka dahil alam mo, nag-commit ka. Same way with work. Dito mo, yung mga memories mo, Chi. Fresh pa ako dyan noon. Ano nangyari sa akin ngayon? May ibon, na may hawak ka. Natatala mo ba yan sa Maynila? Rise and Shine Maynila kapag nandun? Ay, alam mo, pag morning, mahilig ako mag-Facebook Live, tapos gigisingin sila, Rise and Shine! Tapos good news, good vibes. Kasi diba, good one ako dati dito. Gusto ko laging positive vibes lang. So, nakakahawa to sa mga taga-Maynila? Sana naahawaan sila. Hindi, tsaka news anchor natin yan. Nakasama pa natin yan sa Ulat Bayan Weekend. Yes. Diba? Tsaka dito sa Pati Rise Bagong and Shine Pilipinas Laging handa. Oo, yun. Bagong Pilipinas ngayon. So ngayon, paano mo ito nagagamit? Yung communication na ito sa pakikipag-deal naman sa mga taong makakatulong sa mga advocacy niyo sa Maynila? Well, yun nga, as a communicator, mabilis na yung utak ko. Alam ko na who to tap, how to say it, how to request, how to plead. You know, and at the same time, alam mo, isang bagay na nahon sa akin dito is nung pag pinapaikot ako nila Mambesi sa mga kung saan-saan, lalo na sa mga probinsya, pati sa Bagong Pilipinas, dahil that's what made me realize that kailangan na bigyan ng boses sa mga taong bayan. Ayun. Mahilig ako magsalita, diba? So, ginamit ko ang boses ko para ilaban ang kanilang mga boses. And no wonder, of course, you've been convincing people to have a shared responsibility towards different programs and projects. And you've been really supportive sa'yo. Grabe pag live. To the extent na mas marami ka pa yatang viewers sa Rise and Shine. Grabe siya. Alika mag-Facebook Live tayo. Well, siguro ba challenge na din, Chi, kung i-describe mo yung RSP in 5 words, ano yun? This was my family. 4 words. This was my family. 4 words na lang. Family. 5 words. Family friends. Ayan, nakakatapa ng puso, no, na although busy sa Maynila, si Vice Mayor, nagkaroon pa rin ng oras, gumising na madaling araw para sa 5th year anniversary ng ating programa. Masaya kasi naman talaga dito eh. Parang ito yung escape ko from the reality of life. Diba? Masaya lang siya. At alam ko masaya kayo nung nandito ako. Ngayon siguro namimiss nyo na. Oo naman. Kasi alam nyo ba? Kasi kung kilala nyo talaga si Chi, game na game to sa lahat. Wala sa pelikula. Kapag may kakainin kami medyo kakaiba, kakain yan. May interviewin kami mga nakakatakot, ahas, palaka, whatever. Nandyan yan. Mas maarte pa nga po sa akin si Fifi. Of course, I'm the diva ng RSP. Chi, message na siguro para sa Rise and Shine Pilipinas ngayong it's celebrating the 5th anniversary. Well, I can't believe na 5 taon na po kayo dahil nandito nga tayo on the 1st year. But nevertheless, sana tuloy-tuloy nyo at tangkilikin, manood po kayo ng Rise and Shine Pilipinas. Para good vibes ang pag-umpisa ng inyong araw for the week.
Yeah. And the day. For the day, week, month. Uy, kumakanta ako dyan. Oo Diyos, nga, oo. nakakanta. Parang gusto namin marinig uli yan. Yan, di ba walang pili-pili? Pag sinabi kanta, kakanta si Oo nga. Jensen And to think hindi yan part of the show, I remember. Tapos nakijamming na lang tayo sa guest, di ba? Hindi, mamaya magkakanta naman tayo eh. Ah, may kanta? Yes, Meron, sama si oo. Vice. Well, maraming salamat sa iyong pagbisita, Vice Mayor Chi Atienza. Ngayon, puntahan naman natin si Dayan.